na misa. Panawagan para sa mga ikakasal. Si Nico J.D. Padrique ng Valenzuela City, anak ni na Arnulfo Padrique at Caridad Padrique, ay ikakasal kay Kin Army L. Garin ng San Nicolas, Manila, anak ni na Melchor Garin at Amelia Garin. Si Ronald Cao ng San Nicolas, Manila, anak ni na Macario Cao at Jarlo Suklom, ay ikakasal kay Rosel May Karamuan ng San Nicolas, Manila, anak ni na Arturo Karamuan at Silvia Abando. Si Julas Adato ng Binondo, Manila, anak ni na Arnel Adato at Natividad Romero, ay ikakasal kay Ashley Palomares ng Sampaloc, Manila, anak ni na Edwin Palomares at Clarissa Ramos. Si Roderick Tubale ng Santa Ana, Manila, anak ni Jacqueline Tubalde, ay ikakasal kay Megan Tortosa ng Binondo, Manila, anak ni Melanie Tortosa. Gayon din si Gerald Uy ng Tondo, Manila, anak ni na Oscar Uy at Laigo, ay ikakasal kay Leandy ng Binondo, Manila, anak ni na William D. at Lourdes Tan. Kung sino man ang may nalalaman na hadlang sa kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang ipagbigay alam agad sa opisina ng parokya, contact number 0915-458-5880. Salamat po. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni na Margie Balawag, Gingab and Marquez family, Elenita Kaskasan and family, Regacho family, Panlaki family, Dorado family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora and Ryan, Rachel Rodriguez, Luciano family, Dining family, Lino family, Emma Magtangob, Dolores Casilag, Francisco Casilag, Benito Ulim, Ednalaga family, Elamparo family, Arga family, Gillette Yupanco, Joseph Bulanadi and family, Tina Tumangan, Angelica Tolentino, Irma Ramirez, Pelino and Eliano family, Ana Carmela Evangelio. Gayon din ang natatayang kahilingan para sa agaarang pagaling ni na Emelita na Melito Sevilla, Eduardo Ramirez, Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zeni Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Licerio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quismundo, Liza Lago, Enrique Abalateo Jr., Dolor Paredes, Raquel Crame, at Jere Janica Ibarra. Gayon din ang natatanging kahilingan ni na Ronald Salamat, Gillette Yupanco, Aji and Ferdy Del Mundo, Vanji Villanueva and family, at Yolanda Lascano. Gayon din ang panalangin para sa mga kaluluwa ni na Reynaldo Kaskasan, Conrada Ismael, Rodolfo, Dr. Nixon C., Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcos, Natividad Gonzalez, Edelberto Gonzalez, Consuelo and Chodoro Cordova, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianita, and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mark Dizon, Mariel, Leia May Pantino, Christian, Anthony Vargas, Rosa Haplik, Alberto Maligon, Francisco Dicena, Pasencia Delenya, Teresita Chocson, Ramiro Dicena, Maria Alona Dicena, Antonio Consuelo, Adrian Amodito, Corazon, Aligel Nemesio, Victor, Ana, Juliana, Vicente, Ana Kena, Jose, Eric, Edna Laga, Rosario Brown, Chofila, Juanito, Desilin, Lore, Francisco, Jose Sr., Roque,
Geraldine Batalia, Tirso and Aurelio Salviejo, Leticia Orencio, Glenn Beltran, Gary, Tirso Salviejo, Michelle Angela Isip, Raimundo and Paulina Aragosa, Jane Jr., Emperatriz Onofre, Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Roel Lista, Bert Gesta, Nancy Estacio, Virginia Onofre Avila, Lucio Pronton Glenn Beltran, Gary, Maria, Arcidilio, Delphine, Marie Chris, Jose, Lexina, Priscilla, and Domingo. Gayon din ang mga kaluluwa ng mga dating naglilingkod sa ating parokya. Tumayo pang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung unang-una ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating butihing paring panauhin, Reverend Father James Uy, OSA.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa unang pagbasa, marinig natin ang 10 utos ng Diyos. Sa ating pagtupad nito, nakatatagpo rin natin ang Diyos. Sa ikalawang pagbasa, sinasabi ni San Pablo na si Jesucristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Si Jesucristo ang kabuuan ng pagbubunyag ng Diyos ng kanyang sarili sa tao. Mga kapatid, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatirapa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Ipinagkaloob ng Diyos ang 10 utos kay Moises upang makilala ng sambayanan na ang tunay na pagsamba ay nagmumula sa dalisay na pananalig sa Kanya at sa pagmamahal sa kapwa. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyo babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sino mang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ika-7 araw ay araw ng pamamahinga,
at itatalaga ninyo sa akin. Sa ikapitong araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ako sa ikapitong araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyong inyong ama't ina. Sa gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyo pag-iimbutan ng sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng awit, Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ng kaisipan. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Ang tuntong ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanakaw.
nais, higit pa sa gintong lantay, na ang hangaday makamit. Matamis pa kaysa sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito, nadalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay, ang salita bumubuhay. Panginoon, iyong taglay, ang salita bumubuhay. Ayon kay Pablo, higit nating natututunan ang karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng krus ni Jesus. Isinugo ng Ama ang kanyang anak sa daigdig upang ipaunawa sa atin ang pagmamalasakit at dakilang pag-ibig ng Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ipinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitusuran sa mga Hudyo at kahalangan para sa mga Hentil. Subalit, sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahalangan ng Diyos ay karunungan higit kaysa lahat ng karunungan ng tao. At ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang. Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Ibig sa sanlibutan, Diyos ay gayong lalaman. Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Ang nananalig na Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang mga salapi ng mga namamalit at
pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya ay muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Sumbalit, hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat talastas niya ang kalooban ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. So narinig natin ang tungkol sa paglilinis ng templo. So isang bagay na ginawa ni Jesus na ikinagulat ng maraming tao sapagkat nakita nila na galit si Jesus at pinagtabuyan ang mga naroon, yung mga nagbibili ng mga hayop at namamalit ng pera. No? So, kung titinan natin, ito nga ay kalapastangan para sa isang templo o sa isang simbahan. Siguro, makakarelate tayong lahat sapagkat lalo na sa simbahan, lalo na kung malaki itong ang simbahan nito, siguro yung mga naglilinis ay napapagod din, no? Na ayaw yung mga kung anong ginagawa sa simbahan. No? Kasi nga ang simbahan o ang templo ay para isang simbolo ng tahanan ng Diyos. Kaya dapat bigyan natin ng paggalang. Nang makita ito ni Jesus, nagalit siya. So yung galit na ipinakita ni Jesus ay normal ng damdamin ng isang tao. At si Jesus ay isang tao, kaya ipinakita niya ang galit niya. Pero hindi siya nanakit. Gumawa lang siya ng tinatawag na panghagupit, no? Na mula sa tali, pero hindi sinabi na sinaktan niya ang mga tao, kundi itinumba niya yung mga mesa o hapag ng mga nagbibili at itinaboy yung mga hayop. No? So kung titingnan natin, pangit na para makita para sa isang templo, no? O tahanan ng Diyos. Kahit na sa inyo siguro sa tahanan natin may mga alaga kayong hayop, pero iba pag sa templo, no? O sa simbahan. So hindi ito dapat bilihan ng kung ano-anong bagay. Sa labas siguro, kasi ang templo noon may parte na sa isang grupo at doon nila ginagawa yung kanilang mga pag-uusap, no? Pero ito ay hindi doon sa loob ng simbahan. So, ang galit ni Jesus ay pagpapakita nga na siya ay Diyos, anak ng Diyos.
tayo, nagagalit tayo, pero itinuturo sa atin ni Jesus na hindi dapat tayo makasakit kung tayo ay galit. Kasi pag galit ang isang tao, pwede kang makasakit. Hindi lamang sa katawan, kundi kahit nasa salita, nakakasakit ng damdamin. Ang iba naman, kapag galit, sila ay umaalis. No? Kasi nga kung harapin mo yung isa pa ring galit, di ba? Fire versus fire, sasabog ito. Kaya yung iba, kahit na yung mag-asawa, no, minsan nababalitaan natin, nagpapatayan. Mabuti kung sila lang, no? Pati anak, pinapatay. Di ba? So kaya nga, ang galit ay dapat nating makontrol. Kaya ngayon, sa panahon ngayon, meron tinatawag na anger management. Ibig sabihin, paano mo i-handle, how to handle your anger. Kapag galit ka, dapat kang huminto muna at mag-isip. Tapos mong huminto, mag-iisip ka kung ano yung dapat mong gawin. Ang ginagawa ng karamihan marahil ay kapag galit, no, kung ano ang inilalabas yung galit. No? Pero yung paglabas ng galit, maraming nakatingin na mata sa atin na pwedeng gawing basehan. Ngayon meron ng mga pwedeng i-record yung sinabi mo, ito, masama yung sinabi niya sa akin. Pwede mong dalhin sa korte. Di ba? Mas malala ngayon kasi hindi ka makaligtas. No? Lalo na yung mga nakakarinig, kahit na walang recorder, maraming nakakarinig na tao dahil ang sinabi mo ay masama. At kung na-video pa, ang ginawa mo ay masama at ikaw ay pumatay. So, masamang bagay pag ikaw ay galit. Meron akong naalala sa parang Ilocos yata sa norte, no? Na meron siyang isang lugar, isang bahay na ikaw ay babato yung mga figurines o base, no? Tapos ibabato nila para mailabas ang galit. Sabi naman nung tinanong sa isang psychologist, no, o doktor na ito ay nakakaalis, no, ng tensyon. Lalo na kung ikaw ay galit, so nung time na yon, ibabato mo lang siya sa pader, isipin mo yung galit mo para mawala siya sa isang ekspresyon. Kaya ngayon iba kapag galit, no, nang babato, no, kung sinong tamaan, patay. No? Kung dingding man yan, wasak ang dingding dahil sa galit. Kaya nga hindi tayo dapat magpakontrol sa ating galit. Sabi ko nga, ito ay masama. No? Lalo na sa mag-asawa, lalo na sa isang pamilya. So, sa ginawa ni Jesus, siya ay tinanong, anong kapangyarihan mo para gawin ang mga bagay na ito? Kasi kapag galit tayo, wala tayong kapangyarihan na manakit. Wala tayong otorisasyon o tinatawag na hindi tayo inaalaw na manakit. No? Sinasabi ng iba kapag galit, kasi po nagdilim ang aking paningin. Kaya siguro dapat ay huminto tayo, no? O ng ilang mga segundo o minuto para magliwanag ang ating isip. Di ba? Yun ang kadalasang sinasabi ng mga nakasakit o nakapatay. Kasi po nagdilim ang aking paningin. O ako po ay nasa ilalim ng droga o alak at kung ano-ano pa. So, kailangan natin na alisin, no? O mawala sa damdamin natin yung galit tulad kay Jesus, hindi niya sinaktan ang mga taong ando doon sa templo na gumawa ng masama. So, ibig sabihin, kahit na gumawa ng masama ang isang tao, nagalit ka, hindi mo po siya pwedeng saktan o patayin. Kasi mas masahol ka pa kapag ikaw ay gumawa o naghatol sa mga ito. Ang ginawa ni Jesus, pinatawad niya yung mga taong ito na lumabag doon sa templo. Kaya
tayo, itong ginagawa natin, itong Kwaresma, lalo ng Semana Santa, so inaalis natin yung ating galit. Nililinis natin yung ating templo, yung ating katawan. Kaya yung paglilinis ng templo ni Jesus ay isang pagpapakita sa atin na kailangan linisin natin ang ating templo, ang ating sarili sa panahon ng Kwaresma. Kaya ang iba ay nagdarasal, nag-aayuno, at naglilimos na. Ito yung three pious act of charity. Sabi nga, pinapakita natin ito, yung mga bagay nito, lalo na sa panahon ng Kwaresma. Pero pwede natin itong ipagpatuloy kahit na hindi panahon ng Kwaresma, pagpapakita na tayo ay mga tunay na Kristiyano. So ano yung magagawa natin para unang-una, malinis natin yung ating sarili, maalis natin yung galit. Kasi yung galit, maraming pinagmumulan yan. No? Sabi nga, isang paraan ay to control your anger. Sabi ko kanina, nabanggit ko na ito. Tapos, pangalawa, dapat nating alisin yung mga pride natin. No? Yung ang problema na meron tayo ay how to handle this problem. So, ano ang dapat nating gawin o pagnilayan? 3 bagay po. Na tayo ay makasalanan, tayo ay nagkakamali, at tayo ay nagagalit. Pero yung 3 ito ay sabi nga natin, dapat nating pagnilayan. Una, tayo ay makasalanan, kaya nga dapat natin tanggapin ito mula umpisa lamang sapagkat tayo ay hindi perpekto. Tayo ay nakagagawa, pangalawa, ng maling bagay. Nagkakamali tayo. Nobody is perfect. Kaya nga pag nagkamali yung, lalo na tayo, gusto natin patawarin tayo, paano naman kung nagkamali ang kapwa natin, no? Instead na patawarin natin o tanggapin natin na siya ay nagkamali, no? Minsan hinusgahan natin. Yan ang masama minsan sa ibang tao. Tapos, pangatlo, na hindi dapat tayo magalit. No? Si Jesus, ang Diyos lamang ang dapat magalit. Pero sabi nga, kapag nakita na tayo ay nagsisisi, tinatanggap natin yung ating pagkakamali at tayo ay makasalanan, no? Nawawala yung galit ng Diyos. Sana gano'n din tayo tao. Kapag nakita natin nagsisisi na yung kapwa natin, yung kapatid natin, matuto tayong magpatawad. Yan ang huli, to forgive, to learn how to forgive others. So, we can learn how to forgive, no? By looking at Jesus and praying for these people. So, ano yung mensahe talaga ng Ebanghelyo ngayon na ang paglilinis ng templo ay simbolo ng paglilinis ng ating sarili para tayo ay maging tunay na alagad ng Diyos. Pangalawa, ano yung kahulugan, no, ng paglilinis ng ating sarili, lalo na sa panahon ng Semana Santa? Ito ay kagustuhan natin na mapalapit sa Diyos at yung tinatawag nating self-purification. Gusto nating malinis ang ating sarili para tayo makalakbay kasama si Kristo. At panghuli ang kahalagahan, no? The significance of our actions, of our cleansing. And sabi nga, pag experience natin si Jesus and He turns over the table in our life, ano ba yung itutumba ni Jesus sa buhay natin para tayo ay
makapag-umpisang magbago sa ating sarili. Sana makita natin ang mga bagay na ito at mag-umpisa tayo ngayon pa lamang umpisahan natin ang pagbabagong hinahanap ni Kristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa dakilang Ama upang makapag-alay tayo sa Kanya ng dalisay na pagsamba. Sa bawat kahilingan sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa namin ang aming kapwa bilang bahagi ng katawan ni Kristo, na ang karapatan at kapakanan ay kailangang igalang at ipagtanggol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Magtulungan nawa ang mga pinuno ng simbahan at pamahalaan tungo sa pagpapaunlad ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ng mga maliliit sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isa puso nawa namin ang 10 utos ng Diyos at ang pagtupad namin sa mga ito ay maging tanda nawa ng aming pag-ibig at pananalig sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa namin ang aming mga katawan bilang templo ng Espiritu Santo at dalikdan ng mga gawaing mahalay, marahas at nakapipinsala sa aming pagkatao at sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makatagpo nawa sa Diyos ang mga may kapansanan, ang mga naghihingalo, at ang mga makasalanan ng ginhawa ng kapanatagan ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Tulungan mo kaming mahalin ka at paglingkuran ng buong katapatan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Lahat ay
Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-ain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming hinihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa kanyang paghingi ng tubig sa babaeng taga Samaria, kanyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niya ay sumampalataya. Sa pagkauhaw ng iyong anak, kanyang masidhing hinahangad na ang pag-ibig mo'y maipakilala sa mga sumasampalataya sa kanya. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal na tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya iyon sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At sa tagubilin ni Jesucristo sa atin, maluwagan tayo ng buong pananalig sa ating Amang nasa langit. Mater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita
Iniling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ngayon ay magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga ininyayahan sa kanyang piging.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinapagsaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos naming nawang mangyari at gawin namin araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Maupo po muna ang lahat. Para po sa ating second collection, para sa Alay Kapwa. Sadyang may kapwa ang sarili, dapat kainan ng pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay, pag sa kapwa buhay mo ay Tinatawagan po ang mga may kaarawan sa buwan ng Marso. Pumunta po sa harap para sa pagbabasbas. Meron po ba? Dito sa gitna, yan. Manalangin tayo. Diyos na sanlikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng mga taong ito, inyong alagad na gumugunita ng kanilang kaarawan sa araw na ito o sa buwan na ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahanan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat ng ito'y naway maging kalugod-lugod sa iyo. Hiniling namin to sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maligayang
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Magsiyo ko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos ng dalisay at banal na pamumuhay sa araw-araw hanggang sa pasapitin kayo sa walang hanggang buhay sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpaswalang hanggan. Amen. Tapos na ang banal na misa, taglayin ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sino man